Come on, Adriana. Ayokong mapagod ako. May sakit ako. Muling sigaw nito. Ang kanina nagmamadali kong lakad ay humina nang marinig kong huling sinabi ni Ruby. Ano? Kasinungalingan na naman? Umiling ako, saka ako nagpatuloy. It's all my fault. Walang kasalanan si Rafael. Sabi nito nang napagtanto kong tinakbo nitong distansya namin. Nasa likod ko na si Ruby habang sumasabay sa paglalakad ko. May sakit ako, Adriana. And I am telling the truth. Muling sumigaw si Ruby nang hindi na ito makasabay sa paglalakad ko dahil napagod na ito. Umiling ako. Hindi ako naniniwala. Kasinungalingan na naman. Hindi ba sila nagsasawa? Huminto na ako sa paglalakad. Gusto kong ihakbang ang mga paa ko. Pero hindi ko magawa. Parang merong nakadagan na mabigat sa mga paa ko para hindi ito maihakbang. This is real, Adriana. Lahat ng pagpapanggap namin noon, ito na. This is it. Nagkatotoo. I have a cancer stage 4 and I am telling the truth. Hindi ako nagsisinungaling this time. Nagsasabi ako ng totoo. Sabi ni Ruby nang huminto ito sa likod ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Totoo ba ito o kasinungalingan na naman? Matagal ko itong nilihim sa magulang ko at sa lahat ng tao sa 6 na taon. Palihim akong nagpagamot. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi na kailangan malaman nila dahil gagaling ako. Pero dumating pa ang ilang taon hanggang ngayon mas lalong lumala. Ramdam kong sakit sa boses ni Ruby. I don't know how to react. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nalaman lang nila ito nang nawalan ako ng malay pagkatapos akong hiwalayan ni Rafael. He broke up with me kasi nalaman na niyan lahat ng totoo. Unti-unti akong humarap kay Ruby at tumambad sa akin ang nakangiti nitong muka. Nanikip ang dibdib ko. Cancer? Stage 4? Kaya naman bago ako lumisad sa mundong to, bago ako mawala sa mundong to, bago ako magpahinga ng panghabang buhay, gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Gusto kong itama at gusto kong malaman mo na. Huminto sa pagsasalita si Ruby dahil bahagya itong nahihirapan. Napahakbang ako ng 1 beses. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko. Nanatili akong nakatayo pagkatapos kong marinig ang lahat ng yun mula sa bibig ni Ruby. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o hindi. Hindi ko malaman kung anong dapat kong maramdaman. Boyfriend ko si Kev Salvador. Habang kami ni Rafael, pinagsabay ko silang pareho. Kasi that time, naguguluhan ako. Mahal ko si Rafael pero mahal ko rin si Kev. Mahal ko silang pareho. Ang magkaiba lang, si Rafael ang alam nilang boyfriend ko. Mahabang dagdag ni Ruby. Mas lalo akong nagulat na siya mismong umamin. Kahit na sinasabi sa akin ni Kev ang ganito, ay hindi pa rin ako makapaniwala. Unang punta ni Rafael sa coffee shop, nahuli ko siyang nakatitig sa'yo. First, hindi ko pinansin. Pero again, nahuli ko na naman siya. Hindi lang 1 beses kundi maraming beses. Minsan nga nahuli ko pang nakatitig sa'yo habang nakangiti eh. Kaya ginamit kong pagkakataon na yon para ibaling ang atensyon ni Rafael at ikaw yon. Sinabi ko dito na paibigin ka. Dagdag ni Ruby. Umiwas ako ng tingin at pumikit ng mariin. Masakit pa rin talaga habang pinamumuka sa akin na hindi ako minahal ni Rafael. Masakit pa rin. Hindi ko pa rin tanggap na pinaglaruan lang ako. Nung nagsimulang makipag-usap sa'yo at lumapit si Rafael, nagpunta akong Amerika. Kasama ko si Kev. Until I found out na mas mahal ko si Rafael nung nagsimulang magbago si Rafael. Naging cold si Rafael sa akin. Hindi na siya yung Rafael na kilala ko dati. 1 araw nagpunta ako kay Kev habang umiiyak dahil wala nang oras sa akin si Rafael dahil sa'yo. Nakalimutan na ni Rafael ang pustahan. Sumisikip ang dibdib ko habang nakikinig dito. Hinahabol kong hininga ko. Bumibigat ang dibdib ko. Pinangakuan ko si Kev na babalik ako sa kanya. Pag nagawa niyang sirain kayo ni Rafael, Kev loved me so much. And I felt it. Inabuso kong pagmamahal ni Kev sa akin. Nagawa ko yun kasi alam kong unti-unti nang nahuhulog si Rafael sa'yo. Natalo siya sa sarili niyang patibong. Nahihirapang sabi nito. Hindi ako nagsalita. Nanatili kaming nakatayo hindi kalayuan kung saan ko iniwan si Rafael.
Bumibigat ang paghinga ko. Ito na yung katotohanan. Para akong sinampal ng katotohanan. Nagtagumpay nga kami. Nagalit sa'yo si Rafael. Sapat na sa akin yun. Bumalik sa akin si Rafael. Nag-propose ito sa akin pero alam kong merong nagbago eh. Merong nagbago. Mas lalo kong napatunayan na minahal ka nga ni Rafael nung naaksidente siya. Yung nagpanggap ito na hindi ka maalala. Wala kasi akong natandaan na kasali sa plano namin eh. Kaya positibo na ako na nasaktan si Rafael nung makita niya ang picture niyo ni Kev. Ako yung kasama ni Rafael pero ikaw naman ang laging nasa isip niya. Nangihinang wika ni Ruby. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Naninikip ito. Nangingilid ang luha ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Natatakot ako. Totoong minahal ka ni Rafael. Tama na please. Tigilan na niyo ako. Tumakbo na ako, tumalikod at halos takbuhin ko na ang distansya ng kotse ko. Ayoko nang marinig, kasi nungalingan na naman. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko ang kotse ni Adam. Mas lalong bumuhos ang luha ko. Ang sikip-sikip, kaagad kong sinalubong si Adam habang gulat na nakatingin sa akin. Ilayo mo na ako dito, Adam, please. Kunin na natin si Abby. Uwi na tayo. Hindi ko hinintay na lumabas si Adam sa kotse nito. Kaagad akong nagpunta sa front seat para makapasok na. Pero, Adriana, napalingon ako sa tawag na yun at tumambad sa akin si Rafael na nasa tabi ni Ruby. Hindi ko makita kung anong reaksyon nilang dalawa dahil medyo merong kalayuan ito. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin sa dalawang magkatabi. Naguguluhan ako. Masakit pa rin para akong sinampal sa katotohanan na talagang laro lang ang lahat. Kahit na sinabing minahal ako ni Rafael. Masakit pa rin kasi nag-umpisa sa laro eh. Sa laro nag-umpisa lahat at hindi ko matatanggap yun. Adriana, what happened? Tanong ni Adam. Nakalabas na pala ito. Nagulat siya nang makita ang mukha kong punong-puno ng luha. Hinawakan ko ang braso ni Adam. Gusto ko nang umalis. Kaagad akong pumasok sa kotse, hindi ko na binalingan ng tingin si Rafael. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin sa dalawa. Daig ko pang sinaksak ng paulit-ulit. Pinaandar kaagad ni Adam ang kotse, saka kami umalis. Anong nangyari? Tanong ni Adam sa gitna ng pagmamaneho nito. Umiling ako. Hindi ako sumagot. Nagbabara ang lalamunan ko. Para itong merong bukol. Dumiretso tayo kay Abby. Nanginginig ang boses ko. Nanatili akong nakayoko habang patuloy sa pag-agos ang luha ko. Ang sakit. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang sakit-sakit. Mas lalong binilisan ni Adam ang pagmamaneho. Hindi na rin ito nagtanong kung anong nangyari. Ayoko ng pag-usapan. Masyado pang sariwa sa akin. Hinahabol kong hininga ko. Halos hindi ako makahinga. Para akong sinampa sa katotohanan. Ilang sandali pa narating namin ang paaralan. Pinunasan kong luha ko saka ako lumabas. Sakto din at nagsisilabasan na lahat ng estudyante. Mas lalong nanikip ang dibdib ko nang masilayan ko ang anak ko. Kaagad ko itong sinalubong ng yakap. Nagulat pa ito nang makita ang mukha kong punong-puno ng luha. Why are you crying, Mama? Inosenteng tanong ng anak ko. Naramdaman ko kaagad ang maliit nitong palad habang pinupunasan ng luha ko. Umiling kaagad ako. Hindi ako makapagsalita. Look, Mama! Sigaw ni Abby. Nilingon ko kung anong tinuro nito, tumambad sa akin ang asong nasa gitna ng daan. Bago pa ako makareact, nakita ko na ang anak kong tumakbo upang kunin ito. Bumundol ang kaba ng puso ko nang makita kong isang sports car na dadaan. Ang bilis pang magmaneho. Abby! Sigaw ko. Inosenteng lumingon sa akin ang anak ko, habang hawak nito ang aso. Kaagad akong tumakbo palapit sa anak ko upang kunin ito. Ngunit, paghawak ko sa anak ko, ang paglapit naman ng sports car sa amin. Nagulat ako at nanlaki ang mata ko. Bago ko pamatakpan ang mukha ko gamit ang mga kamay ko, merong isang marahas na tinulak kami. Dahilan para madapa kami ni Abby at pagulong-gulong kasabay nun. Isang malakas na kalabog. Isang malakas na impact na hindi ko alam kung ano. Narinig namin kaagad ang sigaw. Napalingon kaagad ako dito para alamin kung ano nangyari. At tumambad sa akin si Rafael na pagulong-gulong sa lupa. Sa lakas ng impact ng pagkabangga ng kotse, pumigat ang dibdib ko. Rafael? Dan, hindi ako makagalaw. Naistatwa ako habang nakatingin kay Rafael na pagulong-gulong. Ilang sandali huminto ang tibok ng puso ko. Para akong nawalan ng dugo, natulala ako at umiling habang nakatingin sa nakahigang si Rafael.
Umiling ako. Namamalikmata lang ako. Nasa site si Rafael ngayon. Imposibleng si Rafael yan. Abby, Adriana, natulala pa rin ako kahit na nakalapit na sa amin si Adam. Habang punong-puno ng pag-aalala ang mga mata nito, nanginginig ang kamay ko habang nakaturo sa isang taong pinagkakaguluhan na. Hindi naman si Rafael yun, di ba? Nangihinang tanong ko habang nakaturo sa lalaking nabangga. Lumingon si Adam. Nangingilid ang luha ko. Naninikip ang dibdib ko. Daig ko pang sinaksak ng paulit-ulit. Shit! Narinig ko kaagad ang malutong na mura ni Adam. At kaagad itong tumayo upang lapitan ng lalaki. Nanlamig ako at hindi ko na malaya na sunod-sunod umagos ang luha ko. Hindi maaari. Nasa site si Rafael eh. Imposibleng siya yan. Nanginginig ang katawan ko habang dahan-dahan akong tumayo. Ni hindi ko na pinansin ang anak kong paniguradong nasaktan din. Hinahabol kong hininga ko habang nakatingin ngayon kay Rafael. Kaagad lumipad ang mga palad ko sa bibig ko habang umiiyak. Si Rafael nga. Hindi ako namamalikmata. Mas lalong umagos ang luha ko habang nakatingin sa dugong dumaloy sa ulo nito pababa sa lupa. Hindi ako makahinga. Para akong pinapatay. Huwag niyong galawin, tumawag kayo ng ambulansya. Hindi ko alam kung sinong nagsabi nun. Nanatili akong nakatingin sa mukha ni Rafael na puno ng pasa. Naninikip ang dibdib ko, hindi ako makahinga. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Lumapit ako dito pero bago pa ako tuluyang makalapit, ay may marahas na humawak sa bewang ko para pigilan ako. Nagpumiglas ako. Gusto kong makita si Rafael. Gusto kong masiguro na maayos ito. Ang sakit-sakit sa dibdib. Nagpumiglas ako kasabay nun ang pagdating ng ambulansya. Mas lalo akong nanghina. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ako makahinga kakaiyak. Kaagad tumabi ang mga tao nang lumapit doon ng 2 nurse na lalaki at isa pang tao. Nagpumiglas ako sa hawak ni Adam. Gusto kong lumapit. Gusto kong lapitan si Rafael. Kasalanan ko. Mas lalo akong humagulgol. Halos hindi ko maramdaman ang katawan ko dahil sa panghihina. Sasama ako, nangihinang sabi ko. Kaagad kong tinanggal ang kamay ni Adam na nakahawak sa bewang ko. Hindi ko na sila hinintay na sumagot. Kaagad akong pumasok sa ambulansya. Pero bago yun narinig ko muna ang malutong na mura ni Adam. Si Abby, Adam, ang anak ko, sumunod kayo sa akin. Pahabol ko bago sumara ang ambulansya. Para akong sinaksak ng paulit-ulit habang nakatingin dito na punong-puno ng dugo. Mas lalo akong nanghina. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Dahan-dahan kong hinawakan ng mainit itong mga kamay. Napapikit ako nang maramdaman kong literal na kirot sa puso ko. I'm sorry, nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam kung saan ang paghingi ko ng tawad. Kusang lumabas sa bibig ko ang salitang yon. Narating namin ng ilang sandali ang ospital. Walang tigil ang agos ng luha ko. Akong naunang lumabas sa ambulance. Sinalubong kaagad kami ng 3 nurse na merong dalang hospital bed na merong gulong. Kaagad akong sumunod sa kanila. Hinawakan kong kamay ni Rafael at tiningnan kong beat nito sa kamay. Nagkaroon ako ng pag-asa na magiging maayos si Rafael. Kaagad nilang pinasok si Rafael sa OR. Gusto ko sana sumama kaso pinigilan nila ako. Naiwan akong mag-isa sa labas. Lumipad ang mga palad ko sa bibig ko para pigilan ang paghagulgol. Napaupo ako saka ako yumuko. Bakit ba kasi andun si Rafael? Nasa site lang yun eh. Hindi naman namin napansin na sumunod si Rafael sa amin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. He saved us. Niligtas kami ni Rafael. Pwede naman siyang sumama sa amin madapa eh, saka gumulong. Hindi yung magpapaiwan siya. Kahit kailan talagang unfair ng lalaking yun. Napahilamos ako sa mukha ko, nakaka-frustrate. Mas lalong umagos ang luha ko. Napabaling ako sa entrance nang biglang may pumasok doon. Nasa first floor lang kasi kami. Nagulat ako sa kako na patayo nang makita ko si Mom at Sir Faye. Nakatalikod sa amin habang nakatingin kay Ruby. Nakahiga din ito sa hospital bed. Napahakbang ako ng isang beses ngunit natigil din ang pumasok naman sina Mr. and Mrs. Buenaventura na punong-puno ng pag-aalala. Napaatras ako. Umurong ang sikmura ko. Nagtama kaagad ang mata namin ni Mrs. Buenaventura. At hindi ko alam kung anong titig ang binigay niya sa akin. Nakalapit sa akin ang parents ni Rafael at kaagad sumalubong sa akin ang sampal ni Mrs. Buenaventura. Napayuko ako. Sunod-sunod umagos ang luha ko. This is all your fault. Kasalanan mo to, Adriana. Mas lalo akong yumuko habang sunod-sunod umagos ang luha ko.
Kasalanan ko ba? Hindi ko naman alam na andun si Rafael eh. Hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito. Wala ring may gusto na mangyari ito. Naninikip ang dibdib ko, hindi ako makagalaw. Nangihina ako. Ni halos hindi ko maramdaman ang sakit na dulot ng sampal ni Mrs. Buenaventura sa pisngi ko. Namamanhid na ata ako sa sobrang sakit na dinanas ko. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa anak ko. Simula nung dumating ka sa buhay niya, ay hindi na ito naging maayos. Noon na aksidente dahil sa'yo. Tapos ngayon aksidente na naman at ikaw ang dahilan. Naninikip ang dibdib ko habang nakikinig kay Mrs. Buenaventura. Umiiyak ito sa harapan ko. Ramdam na ramdam ko ang sakit nito. I'm sorry, Mami! Napaangat ako ng tingin at napatingin sa likod nang marinig ko ang boses ng anak ko. At tumambad sa akin si Abby na tumatakbo palapit sa akin. Humirot ang puso ko na makita ko ang mga band-aid nito sa tuhod, siko at sa noo. Nilagpasan ko mag-asawa para salubungin ang anak ko. Nasa likod nito si Adam at kalmadong lumakad palapit sa amin. Sumisigaw ng mama ang anak ko. Inangat ko ang anak ko mula sa sahig. Hinalikan ko ang pisngi nito habang ang luha ko'y walang tigil sa pag-agos. Napapagod na ako. Pagod na ako. Nasasaktan na ako ng sobra-sobra. Wala naman akong ginawang masama pero bakit parang akong pinaparusahan? Mas lalo kong niyakap ang anak ko. Kailangan ko ng kayakap ngayon. Nasasaktan na ako ng sobra. Pagod na ako. Pagod na akong masaktan. Halos hindi ko na maramdaman ang pisikal na sakit sa katawan ko. Puro na lang puso. Walang katapusan. Gusto ko rin maging masaya. Kailan ko ba yun makakamit? Kailan ko ba yun matatamasa?